Breaking news mga kapatrol, malalapag pa lang ng Gilas Pilipinas sa Istanbul at konteng pahinga pero balik ensayo kaagad in preparation sa kanilang tune-up game mamaya versus Turkey national team. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Look at the video mga kapatrol. Napakalaki ng lalaro ang arena para sa Gilas. And for sure mapupuno ito mamaya and expect a predominantly Filipino crowd. Ganyan naman palagi kapag naglalaro ang Gilas sa ibang bansa. At sa kanilang practices, ay niripaso ng mga players ang kanilang shooting and to make sure that they will be familiar with the playing conditions inside the arena, ang ring, ang court, at higit sa lahat ang visuals. Para sa mga shooters, ay importante kasi ang familiar ka sa isang playing court upang mas tumaas ang chance na makapag-perform at the highest level possible. At mukhang gusto talaga ni Kai Soto na tumira sa labas at ito ang kanyang palaging ginagawa during practices. And according sa ating source, ay isang light practice lang ang ginawa ng Gilas and Coach Tim Cone made sure na lahat in tip-top condition at walang injury. Ito ay mga baby steps lamang para sa 4 years program ng Gilas Pilipinas. Let's not forget na ang game mamaya versus Turkey ay isang baby step pa lamang patungo sa Los Angeles Olympics 4 years from now. Ilang oras na lang at maglalaro na ang Gilas versus Turkey. And it is expected na Team A ng Turkey ang makakalaban ng Gilas mamaya. With that ay sigurado makikita natin ang pinakamatangkad na starting 5 ng Gilas with Junmar Fajardo and Kai Soto are very skilled twin towers. Sigurado na rin sina Justin Brownlee at Dwight Ramos at ang wings ay si Calvin Oftana who needs to pick up his game at dapat kumonekta sa tres dahil ito ang kailangan ng Gilas para ma-open ang ilalim and will give enough space para kay Junmar Fajardo at Kai Soto sa ilalim. Well, at this point, ay siguradong excited na ang lahat, pero ang tanong, saan pwedeng mapanood ang laro? Well, magpo-post kami mamaya bago ang laro ng isa pang video at doon ilalagay ang link ng live streaming. Sigurado yan. Kaya pakibalikan ang ating channel para makuha ang live streaming link. At isa lang ang aming hinihingi, paki-subscribe lang po ng ating channel. Salamat po. Samantala, pinalabas na ang official photos ng Gilas with their new look jersey. Ito ang mga paborito nating mga bagitong players led by Kai Soto, Carl Tamayo, Kevin Kembao, and Mason Amos. Napakalaki ng ating mga batang players. And in 4 years, ito ang mga players na aasahan natin na magdadala ng Gilas patungong Los Angeles Olympics. 4 years from now, ay mahihirapan na siguro si Junmar Fajardo, pero ang 5 players na ito ay siguradong nasa peak ng kanilang basketball career 4 years from now. At ito ang hinihintay niyong shoutout mga kapatrol. Shoutout at user, di magpapatalo si Kai Soto dyan. NBA dream niya sa Turkey, kahit tune-up game lang yan. Shoutout at Eduardo Yabes. Malaki tiwala ko sa Gilas under Team Cone, lalo na kay Kai. Panalo yan. Shoutout at Antonio Sablante Jr. Manalo matalo, Pinoy ako. Di pwedeng ibaba ang pride. Basta mahalaga, ginawa ang best. Sa mga bashers dyan, kung gusto nyo manalo ang Pinas 100%, total mas magaling pa kayo sa mga tunay na naglalaro, kayo na lang ang maglaro. Para sigurado, panalo lagi, huwag yung puro bash, daig nyo pa ang blank. At balitang NBA naman, Zachary Risacher pinili bilang number 1 pick sa NBA draft. Pinili ng Atlanta Hawks si Zachary Risacher bilang number 1 pick sa 2024 NBA draft.
Ito na ang ikaapat na pagkakataon sa modern draft era nang unang napili ay isang international player. Ang 19 years old ay may average na 11.6 points, 3.7 rebounds kada laro para sa JL Borg nung nakaraang season. Samantala, ito naman ang ikalawang sunod-sunod na taon na napili ang isang manlalaro mula sa France bilang top overall pick. Nauna nang nag-top pick sa NBA draft si Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs. So a pair of Frenchmen went number 1 and number 2 in the first round of the 2024 NBA draft at ang isang French player ay kinuha sa number 6 overall bilang mga international prospects at mga non-college talents na nagpakita ng kanilang kakayahang makuha malapit sa tuktok ng lottery. Ang unang player mula sa college na napili ay ang dating Kentucky guard na si Reed Shepard na napunta sa number 3 overall sa Houston Rockets. Nang pumili ang Atlanta Hawks kay Zachary Resacher bilang number 1 overall pick, it marked 2 years in a row na isang French ang napili sa top pick matapos pumili ang San Antonio Spurs sa 7'4 phenom na si Victor Wembanyama noong nakaraang taon. Ang kapwa Pranses ni Resacher na si Alex Sarr ay napunta sa number 2 sa Washington Wizards. Kaya sila ang naging unang international prospects na napili sunod-sunod sa pinakamataas na dalawang pick sa kasaysayan ng NBA draft. Sa huli, pumili ang San Antonio Spurs ni Yukon guard Stephen Castle sa number 4 para ipares kay Victor Wembanyama bago pumili ang Detroit Pistons kay Ron Holland mula sa G League Team Ignite ang number 5 overall pick. Ang mga opinyon at evaluation para sa 2024 NBA draft class ay malawak ang pagkakaiba na nagdulot ng maraming interest. Isa sa mga pinakamalaking sorpresa ay ang pagpili kay Ron Holland bilang 5th overall pick, kung saan ang kanyang pag-angat ay kaiba sa pagbagsak ni Donovan Clingan hanggang sa number 7. Si Clingan isang standout mula sa UConn's title-winning team, itinuring na potential top 5 pick, ngunit napunta sa Portland Trail Blazers. Sumunod kay Clingan ay si Zach Edey, isang 2 beses na National College Player of the Year, ay napili sa number 9 ng Memphis Grizzlies matapos ang kanyang impresibong panunungkulan sa Purdue. Binigyan din ng pangyayaring ito ang hindi inaasahan sa draft at iba't ibang pananaw sa talent pool. Karamihan sa mga evaluators ng draft ay naglagay sa top 10 mark kay Dalton Netsch, ang Tennessee guard, matapos niyang manalo bilang SEC Player of the Year at pangunahan ang Volunteers patungo sa kanilang pangalawang Elite 8 performance sa kasaysayan. Gayunpaman, bumaba ng husto sa draft si Netsch, ang sharpshooting wing, hanggang sa makuha siya ng Los Angeles Lakers sa number 17.